Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nato. Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ko po noong teenager pa po ako. Nangyari po ito doon sa aming probinsya. Dekada 90 po nang maganap itong aking karanasan. Taong 1995 kung di po ako nagkakamali, na yung natatandaan ko pang ang sikat na pinapatugtog tuwing may sayawan ay yung dayang-dayang. Lagi po kami noong pumupunta sa mga sayawan, lalo na kapag yung sikat na sound system sa aming lugar ang inarkila nung nag-organize ng pasayaw. Minsan nang magkaroon ng sayawan sa katabing baryo namin ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na dumalo doon. Kaya nang sumapit yung araw ng sayawan ay magkakasama kaming pumunta. Yung pinagdausan ng sayawan ay may mga 100 metro siguro ang layo mula sa kalsada. Malayo pa kami doon sa sayawan ay rinig na namin yung malakas at dumatagundong na tunog ng sound system. Nang dumating kami doon ay marami na ring mga kabinataan at kadalagahan. Hindi muna kami pumasok. Nanigarilyo pa muna kami sa labas at nagmasid na aming tinitingnan yung mga dumarating. Ang totoo po, may napapabalita na noon na mayroon di umanong aswang sa baryo na iyon. Pero dahil sa marami naman ang hindi naniniwala, kaya hindi namin masyadong binigyan iyon ng pansin. Pero isa pala iyong malaking pagkakamali, dahil doon ko unang naranasan yung pinaka nakakatakot na pangyayari sa aking buhay. Nang mga pasado 7:00 na ay nagkayayaan na kaming magkakabarkada na pumasok na upang makipagsayawan. Nakikita na rin kasi namin na karamihan ay nasa loob na at nagsasayaw. Nung una ay kami-kami lamang magkakaibigan ang magkakasamang sumasayaw. Hanggang kalaunan ay may mga nakilala na kami at nakakasama na namin sila. Noong mga pasado 9:00 na ng gabi, habang masaya kami nagsasayawan, ay bigla na lamang nagkaroon ng komosyon. Nagkagulo na. Nakita pa namin nagkaroon ng habulan. Ang buong akala namin ay mayroong away. Malimit naman kasi yung mga ganon sa amin tuwing mayroong idinaraos na sayawan. Dahil sa pasikatan, nakadalasang nauuwi sa hindi pagkakaunawaan. Kung minsan naman dahil sa babae. Pero nung mga sandaling iyon ay iba pala ang dahilan. Narinig namin sa mga usap-usapan na mayroon daw hinabol ng aswang at yung biktima ay sugatan dahil sa naabutan at dinumog daw talaga ito. Kung kaya pala nagtakbuhan ang ibang naroon sa sayawan dahil sa humingi ng tulong ng pinsan ng biktima. Yung iba naman ay nanakbo para lang makiusyoso. Maya-maya pa ay may dumating na mga tanod. At dahil sa nangyari, di nagtagal, ay nagsalita na sa mikropono yung nag-organisa ng pasayaw at sinabing ititigil na muna ang sayawan at humingi sila
ng paumanin. Kaya kahit gusto pa sana namin ay wala na rin kami nagawa pa ng aking mga kaibigan. Maging yung ibang mga kaidara naming naroon ay nagpasya na lamang na magsiuwian na. Habang nasa daan kaming magkakaibigan ay masaya naming pinag-uusapan yung mga nangyari sa sayawan at yung mga babae na aming nakilala. Nang bigla na lamang kaming nakarinig ng mga nagsisigawan sa may gawin naming likuran. Na nang lingunin namin sila ay mabilis nang nagsisitakbuhan papunta sa amin. Hanggang sa tuluyan na kami nilang malampasan. Panay ang sigaw nila na may aswang at halata ang takot sa kanilang mga mukha. Kaya sa aming pag-aalala na baka kami ang maabutan noon ay napatakbo na rin kaming magkakaibigan. Nang nakikita na namin yung likod ng mga lumampas sa amin, habang papalapit na kami sa kanila, ay bigla naman nagsitakbuang pabalik ang mga ito at sinabing mayroon ding aswang. Na nang makasalubong na nila kami sa daan, ay nagsilihis ang mga ito. Kami naman ay dire-diretso at nagpatuloy. Naisip kasi naming mas delikado kung susunod pa kami sa kanila, pagkat napakamasukal nung bahagi na iyon na kanilang tinahak. Di nagtagal ay parang nabunutan kami ng tinig sa lalamunan nang maaninagan namin yung mga tanod sa di kalayuan na papasalubong sa amin. Sa tansya ko ay mga 3 sila, kaya mas binilisan pa namin upang makahingi ng tulong at para kaming nabigyan ng pag-asa noong mga sandaling iyon. Ngunit nang magpapanagpo na kami ay biglang napalitan ng takot yung pag-asa na aming naramdaman, dahil kitang-kita namin yung nakakatakot na mukha ng mga ito. Napakamabalasik at nagtataglay sila ng mapupulang mga mata. Kaya habang may pagkakataon pa ay nagsilihis na rin kami ng daan na nagsisigaw kami sa pag-asang may makaririnig sa amin upang saklolohan kami. Halos lundagin namin yung mga halamang sagabal sa aming dinaraanan. Talagang wala kaming ibang inisip kundi ang makalayo sa mga aswang na iyon. Halos gumulong kami magkakaibigan sa pagtakbo pababa dahil sa sobra naming pagmamadali, hanggang sa makarinig kami ng mga boses ng tao. Kaya nagsisigaw pa kami para matawag ang kanilang pansin, hanggang sa makita na namin sila na kanila naman kaming hinintay. Nakauwi naman kami ng ligtas ng gabing iyon. Buti nilang talaga at nagawa namin silang matakasan. Pero nang sumunod na araw ay mariing itinanggi ng mga opisyalis ng barangay noong kabilang baryo na mga tanod nga nila ang siyang may kagagawan umano ng kaguluhan noong nagdaang gabi. Sabi pa nila, madali lang naman umanong magpanggap bilang isang barangay tanod, na maaari nga yung aswang mismo ay hindi rin mula sa kanilang baryo, sabi pa ng kanilang kapitan. Simula po noon ay medyo umiwas na muna kami sa mga pagdalo-dalo sa mga sayawan, lalo na nga nung huli na may mga napapabalita ng nawawala na halos mga kaidara namin na dumadalo sa mga sayawan. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang aking kwento. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa iyo, Sir Pipi. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng mag-anak ni nanay. Tawagin niyo na lang po sa pangalang Neneng ang nanay ko. Naganap po ito maraming taon na ang nakakaraan. Siguro ay mga 11 anyos pa lamang daw siya noon. Sila nanay po kasi ay nakatira noon sa probinsya. Simple lang naman ang buhay nila.
Pangatlo si Neneng sa kanilang magkakapatid. Mayroon silang lupang sinasaka noon na maliit lang na kanilang pagmamayari. Buwan ng Mayo noon nang may dumating sa kanilang bahay. Isang mag-anak iyon at alam nilang hindi taga roon ang mga ito. Nang lapitan ng mga magulang ni Neneng ay nalaman nilang sila pala ay mga bakasyonista. At mahalata naman sa kanilang ayos. Magagara ang kanilang mga pananamit, maging sa kanilang mga kutis. Ay mahalata mong hindi nga sila taga roon na mga sanay sa mahirap at mabibigat na trabaho sa bukid na laging nakabilad sa init ng araw, kung kaya kadalasan ay mga sunog ang kanilang balat. Mababait naman at magagalang ang mga ito kausap. Napag-alaman ng mga magulang ni Neneng na bukod sa kanilang pagbabakasyon ay gusto rin pala ng mga ito na makabili ng lupa doon sa kanilang baryo. Dahil sa nagbabalak silang magkaroon ng bahay na mapagbabakasyonan at makapag-alaga na rin ng mga hayop upang may karagdagan umano silang panggagalingan ng kita. Dahil mahilig ang kanilang mag-anak sa pagninegosyo. Kaya kanilang kinausap si Mang Pedro na tatay ni Neneng kung may alam ba raw ito na lupang pwede nilang mabili. Sinabi naman niya sa padre de pamilya ng mag-anak na makikibalita siya at magtatanong-tanong. Pagkat ng mga oras na iyon ay wala pa siyang nalalaman kung mayroon ngang nagbibenta ng lupa doon sa kanilang lugar. Matapos nilang makapag-usap ay nagpaalam na ang mag-anak at tinahak ang daan papunta sa bundok. Pagkat mamamasyal daw sila, pinaalalahanan naman ng mga magulang ni Neneng ang mga ito na mag-ingat pagkat may napapabalita kasing aswang sa lugar na iyon na ang kanilang pinaghihinalaan noon ay yung matandang babae na naninirahan doon mag-isa. Nanatawa lang yung mga magulang ng mga bakasyonista at ipinagkibit balikat lamang iyon. Pero yung dalawang anak nila ay tahimik lamang na nagkatinginan pa sa isa't isa. Nung mga bandang hapon na, pagkagaling ni Mang Pedro sa pagsusuga ng kalabaw, ay kanyang tinanong si Neneng kung napadaan na ba yung mag-anak. Sumagot si Neneng sa kanyang ama at sinabing hindi pa. Wala pa umano siyang napansin na may dumaan. Kaya nag-alala si Mang Pedro at napabulalas ng ano na kaya nangyari sa mag-anak na iyon. Nagsalita ang kuya ni Neneng na si Mando. Ito ang panganay sa kanilang magkakapatid at sinabing baka maya-maya lang daw ay nariyan na rin ang mga iyon at daraang pabalik. Baka nawili lang umano sa pamamasyal pagkat mga ignorante sa kalikasan. Pero ang isa pa nilang kapatid na si Emmanuel ay iba ang nasa isip. Baka naligaw na umano ang mga ito sa kagubatan o di kaya naman ay nalapa na ng aswang. Nang marinig iyon ng kanilang ina ay sinaway sila nito at inutusan na lang na mag-igib ng tubig, habang si Neneng naman ay tumulong na sa kanilang ina sa pag-aasikaso ng kanilang hapunan. Nang madilim na ay alumpihit na si Mang Pedro. Hindi siya mapakali dahil sa kanyang pag-aalala para sa mag-anak na iyon. Sa maikli kasi nilang pag-uusap ay tila nakagaanan na niya ng loob ang mga ito. Kung kaya nakakaramdam siya ng awa pagkat alam niyang hindi sila sanay sa mga bundok at kagubatan. Nag-alala din siya na baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Kaya pagkatapos nilang makakain ng hapunan ay nagpasya si Mang Pedro na sundan na yung mag-anak. Sinabi din ni Mando na kanyang sasamahan ang kanilang ama. Pero hindi pumayag
si Aling Mila at sinabing lubhang delikado. Kahit anong pagpupumilit nilang mag-ama ay ayaw pumayag ng ilaw ng tahanan. At sinabi pa nitong hindi naman daw sila nagkulang sa pagpapaalaala. Nang lumalim na ang gabi, habang nasa kwarto na si Aling Mila at si Neneng na natutulog, ay gising na gising naman sila Mang Pedro at dalawa nitong anak na lalaki. Nang masiguro nila na tulog na nga sila Aling Mila, ay nagpasya na silang lumabas ng kanilang bahay upang sundan yung mag-anak. Pero laking gulat nila nang makarinig sila ng aswang. Di sila maaaring magkamali. Kabisado nila ang huni noon. Hinugot na kaagad ni Mang Pedro ang kanyang itak at sinigawan ang aswang. Hinamon niya ito na lumabas at pagpakita. Pero nanatili lamang itong humuhuni. Pinabalik ni Mang Pedro ang kanyang dalawang anak na lalaki sa loob ng kanilang bahay. Naisip niya kasing hindi naman lalaban ng parehas yung aswang. Hanggang sa makarinig pa sila ng ibang mga huni noon. Hindi lang ito iisa. Na ikinagulat iyon ni Mang Pedro. Dahil sa kanyang pagkakarinig ay tila 5 ang mga aswang na nasa paligid ng kanilang bahay. Kaya ipinasara niyang mabuti ang kanilang mga bintana at pinto. Na di naman nagtagal ay narinig na niya nagsimula ng kumilos ang mga ito. Sa unang pagsilip ni Mang Pedro sa siwang ng kanilang bintana ay wala siyang nakita. Panandalian pa niyang sinanay muna ang kanyang mga mata sa labas. At nang bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala pagkat nakita niya ang lalaking kanyang kausap kanina at nasa likod nito ang lalaking anak. Maya-maya ay napakaway naman si Mando na nakasilip din sa bintana sa kabilang panig naman ng kanilang bahay. At nakita nilang naroon ang nanay ng mag-anak. Nakasama naman nito ang anak nilang babae. At biglang kumalampag ang kanilang bubungan na nasisiguro na ngayon ni Mang Pedro na iyon naman yung pang-5. At may naiisip na siya kung sino iyon. Yun yung matanda na bantog na aswang. Nagmamadaling pumasok si Mang Pedro sa kanilang kwarto. Nagising na rin si Aling Mila dahil sa malakas na pagkalabog na nilikha ng aswang sa kanilang bubungan. Paglabas ni Mang Pedro mula sa kanilang kwarto ay may tangan-tangan na itong buntot pagi. Mabilis na kumilos yung magkapatid na nang mapasulyap sila sa kwarto ay nakita nilang nagising na rin si Neneng na pupungas-pungas pa. Dumiretso sila sa kusina at kumuha ng asin. At dahil sa may mga bahagi pa ng kanilang bahay noon nayari sa tabla at kawayan, kung kaya nagawa nilang maisaboy ang asin sa palibot noon. Sa galit ni Mang Pedro ay napamura ito at kanyang binalaan ang mga aswang. Nakaramdam siya ng sobrang sama ng loob na kanya pa sana silang tutulungan kasama ng kanyang mga anak sa pag-aakalang napahamak na sila sa kamay ng aswang. Yung pala ay kauri nila ito na baka hindi nga lang basta kakilala kundi kaanak pa. Napabulala si Mang Pedro at sinabing nagkamali sila nang napiling kakalabanin. Pagkat kilala si Mang Pedro sa kanilang lugar na may kakayahang taglay at may mga mutya ito na nasa kanyang pag-iingat, binilinan ni Mang Pedro si Neneng at Aling Mila na kahit anong mangyari ay wag silang lalabas. Pagbukas ni Mang Pedro ng pinto
ay nasa likuran na rin niya sila Mando at Emmanuel. Nahawak na ang kanilang mga itak. Pagtapak na pagtapak ni Mang Pedro sa lupa sa labas ng kanilang tahanan, ay agad nang nahayag sa kanya ang kinaroroonan ng mga aswang na nagpapalipat-lipat sila ng pwesto at nanlalansi. Walang sabi-sabing tinakbo iyon ni Mang Pedro at iwinasiwas na kaagad ang kanyang hawak na buntot pagi, na nang tumama iyon ay talaga namang lumika ng nakabibinging tunog at pumailan lang na kaagad ang nakakatakot na pagsigaw nung anak na lalaki ng mga bakasyonista. Nalapnos na kaagad ang balat nito, na nakita pa nga nila Mando na umuusok-usok pa iyon, at nag-iwan din ang latigo ng malalim na sugat dahil sa mga matutulis na tinik na nakakabit doon. Matapang na umangil naman ang padre de pamilya ng mga ito, pero nginitian lamang siya ni Mang Pedro at agad na isinunod. At wala itong nagawa kundi ang mangisay sa lupa dahil sa tindi ng sakit na hatid ng buntot pagi. Sinugod naman siya ng mag-ina nito, ngunit laking gulat nila nang mawala na bigla si Mang Pedro, at di nagtagal ay bigla na lamang bumulagta sa lupa ang matandang babaeng aswang mula sa itaas, na unang lumagapak ang likod nito at namaluktot, pero mabilis na kumilos at kumaripas ng takbo. Nang hanapin nila yung mag-anak na mga bakasyonista, ay nawala na rin ang mga ito. Nung mga sumunod na araw sa kanilang baryo, ay naging madalas ang pagkaubos ng kanilang mga alagang hayop, at dalawa na sa mga taga roon ang namatay, na sinasabing natuklaw umano ng ahas yung isa habang natutulog, habang yung isa naman ay bigla na lang nagkasakit. Kaya humingi na sila ng tulong kay Mang Pedro. Nung huli ay nagawa naman nilang mapalayas ang mga ito doon sa kanilang baryo, kasama na yung matanda. Nangyari po ito mga mahigit 1 dekada na rin ang nakakalipas. Ito po'y naganap nung nakatira ako sa bahay ng kapatid ni nanay na si Auntie Presi. Wala kasi ang asawa nito, nasa Maynila at doon nagtatrabaho. Kaya pinakiusapan nila ang mga magulang ko na kung maaari ay doon na muna ako sa kanila tumira, para may makasama ito sa bahay at may mautos-utusan. Ang edad ko noong mga panahong iyon, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 13 anyos na. Buntis kasi ito noong mga panahong iyon sa pangalawa niyang anak. Nasa kabilang baryo lang naman namin noon yung bahay nila. Kaya pag gusto kong umuwi sa amin, ay nakakauwi naman ako. Nag-iisa lang ang bahay nila doon. Siguro ang pinakamalapit na bahay ay may halos 1 kilometro ang layo. Noong mga unang linggo ko sa bahay nila, ay maayos naman at wala akong naging problema. Isang hapon ay may dumaan sa bahay na isang matandang babae. Nakatungkot na ito at medyo kubana. Mayroon itong daladalang sako na mga hanggang kalahati lang ang may laman na nasa kanyang likuran. Nung mga sandaling iyon ay nasa loob ng bahay si Tia Presi. Nasa kusina ito at nag-aasikaso na ng aming hapunan, habang ako naman noon ay nagsisibak ng kahoy. Naglakad yung matanda sa labas ng bakuran at minsan lang itong
napasulyap sa akin ng mapatapat. Dire-diretso lang naman siyang naglakad. Pero napansin kong bigla nang ito ay huminto. Nung nasa may bandang tapat na ito ng kusina, na tila ba may nakatawag sa kanyang pansin, na dahan-dahan pang napatingala at parang may kasabikan niyang nilalangap kung ano man yung bagay na iyon, na tila ba napakabango para sa kanyang pangamoy, na nakapagdudulot sa kanya ng magandang pakiramdam. Na dahil naman doon ay napatitig talaga ako sa matanda, na nang kanya naman akong mapansin ay bigla itong natigilan at ilang segundo ring nanatili lamang ito na nakatingin sa akin, na nasa ganun pa rin siyang posisyon, na bagya pang nakalihad ang kanyang ulo, na parang napaso naman ako sa paraan ng kanyang pagkakatitig sa akin. Di ko alam, pero iyon ang aking naramdaman. Kung kaya hindi ko iyon natagalan. Iniyuko ko ang aking ulo upang maiwasan ang pagtitig na iyon. Nang ibalik ko ang aking paningin sa kanya, ay nakita ko na itong nagpatuloy at naglalakad ng palayo. Nang nagpapahinga na kami nung gabi ding iyon, ay narinig kong kumahol yung alaga naming aso. Bali doon ako natutulog noon sa silid na malapit sa kusina, habang ang tiyahin ko naman at yung 5 taong gulang niyang panganay na anak ay sa kabila naman. Kaya napabangon akong sandali at sumilip sa may siwang ng bintana kung sino ang kinakahulan ng aming aso. Pero wala naman akong nakita, kung kaya bumalik na ako sa aking pagkakahiga. Nang bigla na lamang itong umalulong. Yun yung unang pagkakataon na narinig kong umalulong ng ganon yung aso nila Tia Presi. Nakakakilabot iyon, na naramdaman ko kaagad na nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan at nagkaroon ako ng hindi magandang pakiramdam. Bigla akong kinabahan. Kaya dahil sa takot ay napatalukbong ako ng kumot. Pero nanatili akong alerto at nakiramdam. Nanahimik na rin yung aso. Di ko gusto yung uri ng katahimikang iyon. Di nagtagal ay may narinig akong tila humihingal, na sa aking pagkakarinig ay parang nasa kabilang gilid lamang iyon ng dingding. Namaluktot ako na parang giniginaw dahil na rin sa sobrang takot. Gusto ko na sanang sumigaw noon, pero nag-alala ako na baka magalit si Tia Presi kapag nagulat ito at maistorbo sa kanyang pamamahinga. Nang maramdaman ko na parang mas nagiging agresibo yung nasa labas, ay dahan-dahan na akong gumapang palabas ng silid. Naramdaman ko kasing parang sinusubukan na nitong makapasok, na gumagawa ng paraan. Hindi pa ako sigurado sa kung ano ang nasa labas, pero malakas ang kutob ko na kung ano man iyon ay hindi mabuti ang pakay nito. Nang makalabas ako ng silid, ay tila huminto na rin yung mga pagkaluskos sa dingding. Ngunit nakarinig ako ng mga yabag, na hindi nagtagal ay napatingala akong bigla nang lumundo yung kahoy sa may atip, na agad kong naisip na mayroong nasa itaas.
Nang ibaba ko ang aking paningin mula sa aking pagkakatingala, ay napansin kong nasa tapat mismo iyon ng silid naman nila Tia Presi. Kaya lumapit ako doon sa may pintuan ng kanilang silid at sumilip. Hindi nila ugaling magpatay ng ilaw. Pagsilip ko, ay nakita kong mahimbing na natutulog silang mag-ina. Ngunit may napansin ako na tila isang hibla na paminsan-minsan pa nga ay nangingintab. Nadahan-dahang bumababa iyon, at nang iangat ko ang aking paningin ay natiyak kong nagmumula iyon sa itaas. Napuna ko iyon dahil na rin sa matingkad na kulay ng kortina na nasa tapat noon. Nagmamadali kong tinungo yung makinang dipadyak ni Tia Presi na ginagamit niya sa kanyang pananahi. Aking hinila yung drawer noon at kinuha yung gunting. Napakatalas ng gunting na iyon at malaki na nagmula pa sa Bicol. Bicolano kasi yung asawa ni Tia, at nang minsang umuwi doon ay bumili sila pagkat matibay at magandang klase umano ang gunting sa kanila. Mabilis akong bumalik doon sa harap ng kanilang silid. Nang minsan pa akong sumilip ay nakita kong sasayad na yung dulo noon sa tiyan ng tiyahin ko. Kaya aking sinungkit yung pinakasara ng kanilang pinto at pumasok na ako. Mabilis kong ginupit yung hibla na iyon at narinig ko ang isang malakas na pagsigaw doon sa itaas. Natakot ako sa aking narinig. Maging ang tiyahin ko ay nagising na rin dahil sa malakas na sigaw na iyon. At naramdaman kong tila nagmamadali yung nasa may bubong. Mabilis ito na gumagalaw doon sa itaas upang bumaba. Na narinig ko pa yung malakas na tunog noon matapos na tumalon. Gulat na napatanong naman ang tiyahin ko pagkat naalimpungatan siya. Sinabi kong mayroong nasa bubungan at nakakita ako ng hibla na bumababa at nakatapat sa kanyang tiyan. Na naagaw yung atensyon namin pareho nang makakita kami ng usok. Pagtingin namin sa sahig ay nakita namin yung hugis dila na naabo. Nang bigla akong nagising at napaupo mula sa aking pagkakahiga, nang makarinig ako ng isang napakalakas na pagsigaw. Pansamantala pa akong natigilan at para akong nalimpungatan. Napakasama ng aking panaginip. Nang may masmasan ako, ay napatayo na akong bigla at pinuntan ang silid nila Auntie Presi. Nag-alala ako kung bakit ito napasigaw. Pagpasok ko sa kanilang silid ay nakita kong nagkalat na ang dugo sa kanilang higaan. At kitang-kita ko ang magkahalong takot at pag-aalala sa kanyang mukha. Nagising na rin ang kanyang anak at umiiyak na nasa kanyang tabi. Agad niyang sinabi sa akin na humingi daw ako ng tulong sa bahay. Kung kaya, dinampot ko ang flashlight sa taas ng tukador at kahit may kaba sa aking dibdib, ay agad na akong lumabas ng bahay. Mabilis akong tumakbo. Naisip ko na una kong pupuntahan yung pinakamalapit na bahay doon kanila Auntie Presi. Nagmamadali kong tinungo iyon. Nang sapitin ko ang bahay, ay habol-habol ko ang aking hininga.
hingal na hingal ako. Na nung tumawag pa nga ako, ay halos walang lumabas na boses sa akin. Na nahirapan pa akong huminga dahil sa umaalingasaw yung lansa doon sa lugar. Nakadalawang tawag na ako ay wala pa ring sumasagot sa akin. Kaya nagmamadali ko nang nilisan yung bahay na iyon at naisip kong dumiretso na lamang sa amin. Ngunit di pa ako nakakalayo mula doon sa bahay ay may naramdaman akong tila may sumusunod na sa akin. Pero nang lingunin ko naman iyon ay wala akong nakita. Sobrang takot na ang nararamdaman ko. Pero kapag aking naalaala yung tagpong naabutan ko, nabalot ng dugo ang mga kamay ng aking tiyahin, ay mas nangingibabaw yung aking awa at pag-aalala sa kanya. Kaya pinaglabanan ko ang aking takot. Nakakita ako ng patpat na kawayan sa gilid ng daan. Aking dinampot iyon. At habang tumatakbo, ay aking iwinawasiwas na lumilika iyon ng tunog. Hanggang sa muli kong narinig yung tila humihingal na tunog na iyon. Kinilabutan ako at napabulalas na lang ng Diyos ko, tulungan mo po ako. At nagpatuloy lang ako sa aking pagtakbo. Hindi ako tumigil. Hanggang sa bigla na lang akong natumba na ang pakiramdam ko ay para akong napatid sa ugat ng isang puno na ng aking ilawan ay wala naman. Naramdaman ko na kaagad yung hapdi sa tuhod at aking siko. Pero nagmamadali akong bumangon at nagpatuloy pa rin ako. Napansin kong nagkalamat yung salamin ng flashlight. Pero nakapagbibigay liwanag pa rin naman ito. Nang masapit ko ang kapatagan na kung saan ay nalampasan ko na yung mapupunong bahagi ng daan, ay nawala na rin yung parang sumusunod sa akin. At nakahinga na ako ng maluwag dahil sa malapit na ang sa amin. Mga ilang metro pa ako mula sa aming bahay ay panay na ang aking sigaw. At bago ako makalapit ay napansin kong nagsindi na sila ng ilaw. Pagtapat ko sa aming pinto ay siya namang pagbukas ng tatay ko. Napatanong ito at nag-alala nang makita ang mga sugat at galos ko. Agad kong sinabi ang tungkol sa nangyari sa aking tiyahin. Kaya nagmamadali itong nagsukbit ng itak. Pati yung dalawang kuya ko ay sumama na rin. Ako naman ay nanatili na lamang sa aming bahay dahil na rin sa sobrang pagod at ginamot ni nanay yung aking mga sugat. Nang sumunod na araw ay nalaman naming nawala na pala yung anak ni Auntie Presi sa kanyang sinapupunan. Ikinuwento ko kanila nanay yung tungkol sa aking napanaginipan. Sabi niya sa akin, malakas din umano ang kanilang kutob na aswang ang may gawa noon sa kanyang kapatid. Galit na galit naman ang asawa ni Auntie Presi nang malaman yung nangyari. Na nang umuwi ito sa kanila ay lagi na lang lasing at naghahanap ng away. Kaya minabuti naming bumalik na ako sa amin. Tutal naman ay naroon na ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang mga buwan nang may mapabalita sa kabilang baryo na may sinalakay na buntis at minalas umano yung aswang pagkat naputulan daw ito ng dila. Na hindi nagtagal ay nalaman na rin namin kung sino ang tiktik na ng aswang sa kapatid ni nanay.
Yun pala yung tagapagbantay ng lupa na malapit sa kanila ang bahay. Na hindi talaga ito lehitimong taga roon, kundi bigla na lang sumulpot na di malaman kung saang lupalop nang galing. Na nabisto nila ito nang hindi na makausap at puro iling na lang, na dati-rati naman ay nakakapagsalita ito, ayon na rin sa mga taong minsan nang nakausap nito, na kanila itong pinagplanuhan, ngunit nakatunog. Mabilis na itong tumakas at umalis sa kanyang tirahan. Isang gabi iyon na maliwanag ang buwan, nang mapagpasyahan ng kanyang ama na sila ay mamaril ng ibon at manghuli ng mga lamang tubig sa batis na kanilang madadaanan, tulad ng hipon, maliit na hito at igat. Pagaman hindi iyon ang akmang pagkakataon, pagkat mas mainam gawin iyon kapag madilim. Pero tansyado ng tatay ni Lito kung anong oras maglalaho yung liwanag ng buwan. Dala ang kanilang lalagyan ay sumunod si Lito sa kanyang ama. Tinahak nila ang batis. Binaybay nila iyon na tinitingnan ang bawat puno na kanilang madaraanan. At iniilawan din ng flashlight ang tubig ng batis. Di pa man sila nakakalayo ay nakatatlong ibon na kagad sila. Mas maganda talagang mamaril kapag gabi, sapagkat tulog ang mga ito, kaya madali silang matamaan. Si Lito ang madalas na isama ng kanyang ama sa mga ganong uri ng gawain. Dahil sa maliksi ito, matalas din ang pakiramdam at mabilis ang paningin. Mahusay itong mandakma ng hipon, kahit pangahito at igat na lubang delikado at madulas ay simple lang para kay Lito. Pero iba sa kanilang inaasahan ay mayroon pa pala silang makikitang kakaiba nung gabing iyon. Pagkatapos kasi nilang tuntunin ang batis ay umakyat sila sa isang burol, pagkat di nila kayang akyatin ang animoy pader na dinadaluyan ng tubig. Bukod kasi sa matarik iyon ay napakadulas pa, kaya iikot sila. At doon na nila nasumpungan yung kakaibang nilalang. Madadaanan kasi nila yung bahay nung tiyuhin niya, bali pinsan ito ng kanyang ama, na nang papalapit na sila doon ay natigilan silang bigla ni Mang Nardo, na pinigilan siya nito sa paglakad. Kaya nagtaka si Lito at napatingin din kung saan nakatitig ang kanyang ama, at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Agad niyang naitanong sa sarili kung paano nakaakyat ang isang aso sa bubong ng bahay na iyon, at napakalaki nito kung ihahambing sa mga karaniwang asong kanyang nakikita sa kanilang lugar. Noon pa lamang siya nakakita ng ganon. Hinawakan siya ng kanyang ama sa balikat, na hindi pa rin ito inaalis ang pagkakatitig doon sa aso sa bubong. Dahan-dahang bumigat ang kamay nito sa kanyang balikat, na pinapayuko siya nito, at tuluyan na silang lumuhod sa damuhan at naggubli sa mga halamang naroon. Pinakiramdaman nila yung aso at naghintay ng tamang pagkakataon kung kailan sila dapat na umaksyon. Nakita nilang tila dumapa ang aso doon sa bubong, na akala mo ay tao sa paraan ng pagkakadapa nito. At di nagtagal ay nakita nila na humaba ang tila noon,
na wala silang ideya kapwa ng kanyang ama kung ano ang ginagawa nito. Nang bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na pagsigaw, na tila iyon naman ang naging hudyat para kumilos ang kanyang ama. Nabigla na lamang siyang nakarinig ng putok. Nakaasinta na pala ang kanyang ama simula pa nang makita nitong lumabas ang dila ng aso. At pagkatapos na maiputok ang kanyang dibomba ay sumugod na ito, na habang tumatakbo ay kanya nang hinugot ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Wala naman nang nagawa pa si Lito kundi ang sumunod sa kanyang ama, na wala itong anumang hawak na armas. Kaya nang makakita ng baging ay kanya iyong hinawakan at malakas na hinaltak. Narinig nilang nagkagulo na rin sa loob ng bahay, at nagulat siya nang makitang biglang tumalon mula sa bubong yung aso. Napakabilis na mga pangyayari, na kanya na lamang nakitang nakahiga na ang kanyang ama sa lupa, na nabitawan nito ang kanyang itak. Bagaman may namumuong takot sa kanyang dibdib, ay agad niyang hinampas iyon ng hawak niyang baging, na nang tumama iyon sa aso ay napalingon ito sa kanya at umangil. Nakita ni Lito ang mahaba at matutulis nitong mga pangil, na ilang sandali pa siya nitong tinitigan, na sa puntong iyon ay naramdaman ni Lito na hindi iyon isang ordinaryong aso. At bigla na lang iyong nanakbo nang maramdamang nagsilabasa na at parating ang mga tao sa loob ng bahay. Mabilis iyong tumakas at tinahak ang masukal na daan papunta sa gubat. Medyo nagulat pa ang tiyuhin at tiyahin ni Lito nang makita silang naroon ng tatay niya. Pati ang kanyang mga pinsan ay nasorpresa. Naabutan pa nilang nakahiga sa lupa si Mang Nardo. Habang nagsisikap na makatayo ang tatay ni Lito, ay napansin nito ang dugong dumadaloy sa binti ng asawa ng kanyang pinsan. Kung kaya, agad niya iyong pinansin. Matapos damputin ni Mang Nardo ang kanyang tumilapong itak, ay pumasok silang lahat sa bahay at kanilang inihiga ang tiyahin ni Lito sa papag. Nagpresenta naman si Mang Nardo na siya na umano ang tatawag ng manggagamot upang matingnan si Mila. Sinabi naman ni Lito na kanyang sasamahan ang ama, at nanghiram ito ng itak sa kanyang tiyuhin, sumama na rin ang panganay na anak nila Aling Mila at Mang Kadyo. Pasikat na ang araw nang makauwi sila Lito sa kanilang bahay ng kanyang ama. Naagapan naman ang ipinagbubuntis ni Aling Mila. Pagdating nila sa bahay, ay naabutan nilang balisa at lubang nag-aalala ang nanay ni Lito na si Aling Nimpa. Kaya ipinaliwanag nila kung ano ang nangyari. At napabuntong hininga ito at napabulalas na salamat naman umano at walang nangyaring masama kay Mila at sa sanggol nito. Ang buong akala ni Lito ay iyon na ang una at huling makararanas siya ng ganong uri ng pangyayari. Ngunit ang hindi niya alam ay iyon pala ang pasimula ng kanyang buhay na puno ng kababalagan. Pagkat kinagabihan ng araw na iyon, habang kumakain silang mag-anak, ay nakarinig sila ng huni ng isang aswang. At magsasalita pa lamang ang kanyang ama upang kontrahin iyon, ay bigla na lamang namatay ang kanilang ilawan. Kaya nagmamadaling tinungo ni Lito yung tukador
kung saan nakapatong yung posporo. Mabilis niyang sinindihan ang lampara at muling nagliwanag ang loob ng kanilang pamamahay. Pinakinggan nilang minsan pa at pinakiramdaman ang aswang. Hindi na nila narinig ang huni noon. Kaya nagpatuloy na sila sa pagkain. Matapos makapaghapunan ay nagpahinga lamang silang sandali at pumasok na si Lito sa silid nilang magkakapatid. Nang mga madaling araw ay nakaramdam siya ng matinding init. Para siyang sinisilaban sa kanyang nararamdaman. Ayon pa sa kanyang paglalarawan ay para daw siyang nasa pugon. Kaya nagising siya ng alanganin na hindi niya alam kung anong oras na nung pagkakataon na iyon. Naupo siyang sandali at kanyang pinunasan ang pawis na nagbubutil-butil. Nang magising siyang uli ay tirik na ang araw. Sabi ng nanay niya ay paulit-ulit umano siyang ginigising ng kanyang ama. Ngunit hindi siya magising. Magkasama kasi dapat sila ng kanyang amang magtatrabaho sa kanilang bukid noong araw na iyon. Napahawak si Lito sa kanyang ulo. Parang ang bigat ng kanyang pakiramdam. At para siyang tatrangkasuhin. Na para bang walang lakas ang kanyang katawan. Na masakit ang kanyang mga kasukasuan. Kaya nagpaalam siya sa kanyang ina at bumalik na lamang siya sa kanilang silid at muling nahiga. Nakatulog si Lito nang hindi niya namamalayan. Nagkamalay lamang siya nang maramdaman ang pagyugyug sa kanya ng ina. Pagmulat niya ng kanyang mata ay pinababangon siya nito at may pinapainom. Gamot daw iyon upang mawala ang pananakit ng kanyang katawan at para humupa ang kanyang init. Ngunit hindi niya nagustuhan ang lasa noon, kung kaya kanyang naisuka. Pinilit din siyang pakainin ngunit ayaw iyon tanggapin ng kanyang sikmura. Parang ang tanging nais lamang ng kanyang katawan ay ang mamahinga at ang matulog. Di na niya namalayan ang oras. Nakatulog pala siya ng mahimbing. Napamulat siya ng mata nang may tinig na narinig. Napabangon siya at nagpalingalinga. Pilit niya pang inaalam kung saan nagmumula ang naririnig niyang tinig na iyon. Hanggang sa makaramdam na naman siya ng matinding pananakit ng kanyang sikmura at ulo. Lumabas siya ng kanyang silid at dumiretso na sa labas ng kanilang bahay. Napansin niya na parang nag-iba ang kanyang paningin sa mga bagay na kanyang nakikita sa kanyang paligid. Ibang-iba iyon na noon pa lamang niya naranasan sa tanang buhay niya. At ayon pa kay Lito, nang makita niya ang manok sa kanilang kulungan, ay parang rinig na rinig niya ang pagtibok ng puso nito. Na parang nakikita na niya iyon ng tagusan sa katawan ng manok. At nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw. Na para bang tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Na naging matindi ang kanyang pagnanasa na makuha iyon at mailabas mula sa kulungan. Na gustong gusto na niyang kagatin iyon. Na namalayan na lamang niya ang kanyang sarili. Na hawak-hawak na nga ang manok sa magkabila niyang kamay. At kanya na iyong nilalapa.
Para siyang gutom na nilantakan niyon. Di niya maipaliwanag ang matinding kasabikan ng mga oras na iyon. Di niya rin alintana ang lansa ng dugo noon, maging ang mga laman loob ng sariwang manok. Halos wala siyang itira sa kaawa-awang hayop. Kanya pa umanong dinidilaan ang dugong umaagos sa kanyang mga daliri at braso. Nang biglang marinig niyang muli ang tinig na iyon, at tila mayroon na namang ibinubulong. Nagmamadali niyang tinungo ang kusina at dinampot ang itak ng kanyang ama na nakasabit. Pumasok siya sa kanilang silid at bigla na namang lumakas ang pagtibok ng kanyang puso nang makita niya ang kanyang mga kapatid na nakahiga. Na napatitig siya sa mga ugat na nasa kanilang leeg. Parang biglang sumulak ang kanyang dugo. Lumapit siya sa isa niyang kapatid. Lumuhod at iniangat ni Lito ang kanyang hawak na itak. Nang biglang nagkamalay ang kanyang kapatid at napasigaw ito ng ubod lakas. Nang kanyang makita si Lito, tumama ang itak sa braso nito. Agad na sumirit ang dugo. Natila pa tuwang-tuwa si Lito nang maamoy ang lansa noon. Papasundan pa sana niya iyon nang bigla siyang nagulat nang may humawak sa kanyang kamay at narinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang ama na tinatanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit napaatras ito at gulat na gulat nang kanyang lingunin si Lito. Hindi siya makapaniwala sa naging pagbabago ng pisikal na anyo nito. Mabilis na tumakas si Lito at nagmamadaling lumayo. Ilang araw din siyang namalagi sa gubat. Lalong tumindi ang kanyang pagnanasa sa mga sariwang karne at dugo. Napatuloy niyang naririnig ang bulong na iyon at sinasabi sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Kapag nasa katinuan siya at husto ang isip, ay naluluha siya. Naaalala niya kasi ang kanyang ginawa sa nakababatang kapatid at nakakaramdam din siya ng takot pagkat marahil ay galit na galit sa kanya ang mga magulang dahil sa kanyang ginawa. Minsan ay naisipan niyang magpakamatay na lang, pero mapalad pa rin siya pagkat nabigyan siya ng isa pang pagkakataon dahil na rin sa pagmamahal ng kanyang mga kaanak. Hinanap siya ng mga ito at nang masumpungan ay kanilang ipinagamot. Buti na lamang at mahusay ang manggagamot sa kanyang lugar. Hinawaan pala ito ng aswang na kanilang nakita ng kanyang tatay na nagtanim umano kay Lito ng matinding galit nang maudlot ang masama nitong balak sa sanggol ng kanyang tiyahin at gayon din sa pagkakahampas niya dito ng baging na napakasakit kasi noon para sa mga aswang ayon sa manggagamot na tumingin kay Lito. Tuluyan namang gumaling si Lito na nawala na rin ang gumugulo sa kanya na bulong. Ayon kay Rochelle, bakasyon noon kung kaya naisipan ng kanyang mga magulang na sila ay magpunta sa kanilang probinsya. Bali probinsya ito ng mama niya. Tawid dagat at talagang malayo ang biyahe. Pero masaya naman iyon ayon sa kanya. Dahil sa excited siya sa mga masasayang mangyayari kapag naroon na sila. 4 sila, ang mga magulang niya
at bunso niyang kapatid na si Jeff na nooy 12 anyos na, habang si Rochelle naman ay 14 na noong mga panahong iyon. Nang dumating sila sa bahay ng kanilang lolo at lola ay maghahapon na. Sinalubong sila ng mga ito sa may kalsada. Masayang masaya ang mga matatanda na makita sila. Matagal na kasing hindi nakapagpakasyon ang mama nila. At iyon naman ang unang pagkakataon na makikita sila ng mga ito. Nang nakaupo na sila at nagpapahinga, ay masayang ibinalita ng kanilang lolo na may magaganap na okasyon sa kinabukasan at imbitado sila dahil ikakasal umano ang pinsan ng kanilang mama. Nang magtanong ang mama nila kung sino ang pinsan niyang ikakasal, ay sinabi ng lolo nila na si Roman, na napabungis-ngis kaagad ang mama nila nang marinig yon. At nasabi nitong buti naman at nakatagpo na rin ng mapapangasawa. Matandang binata na kasi ito sa sobrang pikan, kaya natagalan bago ito nakapag-asawa. Nabigla namang sumabat ang lola nila Rochelle at sinabing buti umano kung pihikan lang, dahil para sa kanya ang tingin niya kay Roman ay baliw, pagkat ilang beses na niya itong nakita na may ginagawa na kakaiba, mga gawang hindi pangkaraniwan na hindi ginagawa ng mga taong nasa hustong pag-iisip. Matapos nilang makapaghapunan noong gabing iyon, ay maaga na silang natulog dahil na rin sa sobrang pagod sa biyahe. Kinabukasan, mataas na ang araw nang magising sila Rochelle at kapatid nitong si Jeff. Naabutan nilang nasa may balkonahe ang kanilang mga magulang at lola na masayang nagkukwentuhan, habang ang lolo naman nila ay wala na. Maaga itong umalis dahil sa tutulong pa sa pagkatay ng mga ihahanda sa magaganap na kasalan. Nagpunta na sila Rochelle sa kusina at kumain ng agahan. Kinahapunan noon ay pinaghanda na sila Rochelle ng kanilang mga magulang dahil sa pupunta sila sa kasayahan. Yun yung unang bahagi ng kasalan sa kanila. At sa kinabukasan naman noon ay ang pinakaseremonya na ng kasal. Medyo padilim na nang umalis sila ng bahay, kaya nang dumating sila doon ay gabi na at marami ng mga tao. Dahil sa partido sila ng lalaki, kung kaya sila ang dadayo sa lugar ng babae. Hindi naman masyadong malayo, kabilang baryo lang naman, pero may kahabaan din ang kanilang nilakad. At obligado talagang dumalo ang mga kamag-anak ng lalaki upang tumulong, dahil ang mangunguna talaga sa pag-aasikaso ay ang mga kaanak ng lalaking ikakasal. Sa unang gabi ay mayroong sayawan at munting programa. Mayroon na ring kainan at syempre pa, hindi mawawalang inuman sa mga kalalakihan. May nagaganap na rin na sapitan ng pera habang nagsasayaw yung mga ikakasal. Nang oras na nila Rochelle para kumain, ay naupo na silang magkapatid sa harapan ng mahabang mesa. Kasabay nila noon ang ibang mga taong naroon. May bata, mayroon ding matanda. Medyo naiilang si Rochelle sa itsura at ayos ng kanilang mga katabi at kaharap, na parang mayroong kakaiba sa kanila na hindi naman niya matukoy noong mga oras na iyon kung ano. Mas lalo pang naasiwa si Rochelle nang habang kumakain sila ay napansin niya ang isang matandang babae
at isang binata na nakatitig sa kanya at nakalabas pa ang dila ng mga ito na pinapagalaw palibot sa kanilang mga labi. Nakulang na lang ay sabihin na ng mga ito na sila ay natatakam sa kanya. Kaya binawi na lang niya yung pagkakatitig sa kanila at iniyuko ng bagya ang kanyang ulo. Pero napasigaw siya at muntik nang mahulog sa kanyang kinauupuan nang makita niya na may mga insekto at uod ang kanyang kinakain. Agad na napalapit ang kanyang mga magulang at tinanong kung ano ang problema. Napayakap kagad siya sa kanyang mama at nagyaya ng umuwi. Pero sinabi ng mga ito na hindi pa pwede dahil sa tutulong pa sila sa kanyang pinsan sa pag-aasikaso. Nang mapasulyap muli si Rochelle sa kanyang pinggan, ay wala naman na iyong uod at insekto na numbalik na iyon sa dati. Kaya takang-taka siya. At nang mapadako ang kanyang paningin sa mga taong naroon sa mesa, ay muli niyang nakita yung matanda at apo nito na nakatingin sa kanya ng pailalim at nakangisi. Ang sunod na kwentong inyong mapapakinggan ay nagmula naman kay Gerald at ito ay pinamagatan nating Talipapa. Nangyari ang kanyang karanasan nang minsan siyang sumama sa kanyang mga kaibigan sa isang outing. Dagat ang kanilang destinasyon noon. At dahil sa matagal na siyang hindi nakakaligo sa dagat, kung kaya naisipan niyang sumama. Nang papunta na sila doon, ay may mga dala na silang pagkain. May baon na rin silang mga alak at may uling na rin. Yun nga lang, ay wala pa silang dalang pampulutan at iihawin. Kaya napagkasunduan nilang dumaan sa palengke. Pero nung may madaanan silang isang talipapa, ay naisipan nilang huminto at doon na bumili. Napag-alaman din kasi nila na yung palengke ay hindi nila madadaanan at kailangan pa nila talagang sadyain iyon. Marami-rami din naman ang kanilang pwedeng mapagpilian doon sa talipapa. Sinabi ng isa nilang kaibigan na isda na lang ang kanilang bilhin. Kaya namili sila ng pwedeng maiihaw. Nagustuhan ni Gerald yung tindang isda ng lalaki, na bagaman may kamahalan ay sigurado namang sulit pagkat bangus dagupan iyon at talagang malalaki. Pero nagpumilit yung isa nilang kaibigan na si Romel na pumili pa raw sila pagkat yung gusto nito ay ang makamura. Sinabi na lang ni Gerald sa kanyang mga kasama na kanila na lamang bilisan pagkat di na niya matagalan pa yung tindi ng baho ng lugar, para kasing binabaliktad na yung kanyang sikmura dahil sa masansang naamoy doon. Hanggang sa makita nila yung isang magandang babae na agad silang kinalabit ni Romel at sumunod naman sila. Nang magtanong sila sa mga panindang isda nito, ay agad na rin silang nagpatimbang pagkat mura at sariwa din naman. Na nasabi pa ni Romel na maganda na yung tindera, maganda rin at mura pa yung paninda, at higit sa lahat linis na, dagdag pa nito pagkat wala nang hasang ang mga iyon. Nanatili lang namang tahimik yung babae habang inilalagay sa lalagyan
yung kanilang mga pinamili. Matapos iyon ay umalis na sila sa talipapa at nagpatuloy na. Nang masapit na nila yung kanilang paliliguan, ay mabilis na nilang inilapag at inayos yung kanilang mga gamit. Inihanda na rin nila yung kanilang pag-iihawan. Ang ibang mga kasama nila ay nagsilusong na sa tubig, habang si Gerald naman ay nagpaiwan na muna at abalang nagpadingas para sa kanilang pulutan. Nang napabaga na niya yung mga uling, ay pinainit lang niyang sandali yung ihawan at kanya nang inilagay yung mga isda. Nang halos magkakalahating oras na ay nagtaka si Gerald, pagkat ng kanyang siliping muli ang ilalim ng isda, ay parang hindi iyon naluluto. Kaya sa inis ay sinigawan niya yung isa nilang kaibigan na siya naman muna ang magbantay, pagkat lulusong na lang rin muna siya sa tubig. Pero bago niya gawin iyon ay napansin niyang hindi pa pala niya naaasinan yung isda. Kaya kumuha siya ng asin at kanya yung nilagyan at winisikan. Nang nasa dagat na siya ay narinig niyang tinatawag sila ng isa nilang kaibigan at pinapupunta sila doon. Pagdating nila ay kanilang nakita ang hiniwa-hiwang katawan ng saging na nakasalang sa ihawan at wala na yung mga isda. Ang buong akala pa nga nila ay nagbibiro lamang ang kanilang kaibigan. Pero pagdating daw niya doon ay iyon na ang kanyang naabutan, na ang kanila palang nabili sa talipapa na isdang wala ng hasang ay katawan pala ng saging. Ang ikatlong kwento natin para sa gabing ito ay nagmula sa ating tagapakinig na tatawagin natin sa pangalang Manilin, at ito ay ating pinamagatang Lagusan ang Bagong Bahay. Ayon sa kanya, grade 5 siya noon nang lumipat sila ng bahay. Ang bago nilang nilipatan ay 2 palapag. Pagdating nila doon sa kanyang kasabigan, ay masaya niyang inikot ang kabuuan noon. Pagkatapos niyang malibot ang kabuuan sa ibaba, ay umakyat naman siya sa 2 palapag. Nang naglalakad na siya sa may pasilyo, ay laking gulat niya nang makita ang isang madre na nasa kabilang dulo noon. Nakaitim ito na may umaagos na dugo sa magkabilang mata. Panandalian siyang hindi nakakilos dahil sa sobrang pagkabigla at takot. Nang bigla na lamang itong lumapit sa kanya na hindi sumasayat ang mga paa sa sahig. Doon na napahiyaw ng todo si Manilin at nagtatakbong pababa, na kanya nangang nilundag ang ilang baitang pa na natitira ng hagdan dahil sa sobrang takot at pag-aalalang maabutan siya nito. Nang marinig ng kanyang mga magulang at kapatid ang malakas niyang pagsigaw, ay nagsitakbuhan naman ang mga ito palapit sa kanya. Napayakap siyang bigla sa kanyang ina na humahagulgol. Kinagabihan noon ay sa ibaba sila natulog. Nilagnat si Manilin. Ayaw niya magpaiwan pagkat takot na takot siya. Kaya hindi pa nila natapos isaayos ang kanilang mga gamit sa dapat nitong kalagyan. Matapos makakain ng hapunan, ay naglatag na lamang sila sa pinakasala. May isang kwarto naman sana na nasa ibaba, ngunit di pa nila iyon nalilinisan. Hindi na niya alam kung anong oras na siya nakatulog nung gabing iyon.
Nang mga madaling araw na, ay bigla na lamang siyang nagising nang makaramdam ng matinding lamig. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay napasigaw siyang muli ng ubod lakas nang makita niya ang madre na nakalutang sa kanyang harapan, na may dugo pang umaagos sa mga paa nito at titig na naman sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay may hawak itong sanggol, na ang paraan ng pagkakahawak nito ay nakapatiwarik. Duguan ang madre at punit-punit ang kasuotan nito. Napapikit na lamang si Manilyn dahil sa hindi na niya nakayanan ang matinding takot na bumalot sa kanya. Mabilis niyang naramdaman ang kamay ng kanyang ama at ina na alalang-alala sa kanya. At nang magmulat muli siya ng kanyang mga mata, ay nawala na yung madre. Kinaumagahan ng mga bandang magtatanghali, ay may narinig silang tumatawag doon sa kanilang pintuan. Nakita nila ang isang babae. Kinausap naman ito ng kanyang ina at tinanong kung ano ang pakay. Sinabi ng babae na kanyang narinig ang malakas na pagsigaw ng madaling araw. Kaya nagpunta siya upang sila ay paalalahanan na yung huling tumira sa bahay ay nakaranas ng mga hindi magandang pangyayari na kalaunan ay kinabaliw nito. Dagdag na sabi pa nung babae, marami umanong nagpapakita sa bahay, mga espiritu umanong hindi matahimik. Ayon pa dito, paniniwala ng marami sa kanilang lugar, ang kinatitirikan ng bahay ay isang lagusan, kung kaya asahan na nila na hindi lamang isa ang maaaring magpakita at magparamdam sa kanila. Kanila ding nalaman na kung yung huli na tumira sa bahay ay nabaliw, yung mga nauna naman dito ay mga namatay, mga minalas, pero hindi direktang maituturo umano doon sa kababalagan ang mga nangyari sa kanila, dahil yung mga paraan ng kanilang pagkakamatay kadalasan ay aksidente o kaya naman ay dahil sa bangungot. Kaya sabi pa ng babae sa kanila, maswerte pa nga daw yung huli pagkat nabaliw lang. Dahil sa kanilang mga nalaman, ay minabuti na ng mga magulang nila Manilyn na kausapin na muli ang may-ari ng bahay at naghanap na sila ng bagong malilipatan. Kumusta po kayo, Sir PB? Nais ko lang rin pong ibahagi yung kakaibang naranasan po namin ng kapatid ko, na para bang pinaglaruan po kami ng tadhana. Isa ako sa masugid niyong tagapakinig. Sana po ay inyong magustuhan. At narito na po ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Ipinadala ng isa nating tagapakinig na tatawagin nating si Edlin. At ito ay pinamagatan nating Madrasta. Ayon kay Edlin, bata pa siya nang maulila silang dalawang magkapatid sa kanilang ina. Nagkaroon ito ng malubhang karamdaman na dahilan para matagal itong maratay sa banig, at kalaunan ay hindi na nito kinaya pa at binawian ng buhay, na ang tanging naipamana sa kanila ay 2 pirasong barya na nakabalot sa pulang tela na siyang nagsilbing pinakasupot nito, na kanilang pinaghatian iyon na magkapatid, na ang kabilin-bilinan ng kanilang ina ay kanilang ingatan at wag na wag ihiwalay
sa kanilang mga katawan. Ang kanilang ama ay isang construction worker at marami silang hindi gusto sa ugali nito. Para sa kanila, hindi ito naging isang mabuting ama sa kanilang magkapatid at hindi rin naging mapagmahal na asawa sa kanilang ina. Marami itong bisyo, ilan na dito ang pagsusugal at pag-inom ng alak. Madalas nga itong umuuwi na lasing. Kung magbigay man sa kanila ng pera upang ipanggastos ay kulang pa. Kaya nga bata pa lang si Edlin ay natuto na siyang gumawa ng paraan para lang matustusan ang pangangailangan nila. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang mamatay ang kanilang ina. Wala pa rin naging pagbabago sa gawi ng kanilang ama. Lagi pa rin itong wala sa oras kung umuwi, na madalas niyang namamalayan na madaling araw na kung dumating. Nagiinom pa rin ito at lalo pang lumakas ang pagsusugal. Ang kanyang kapatid na si Roberto ay nasa ika-5 baitang na noong mga panahong iyon at katukatulong na niya sa paghahanap buhay. Naglalako sila noon ng bibingka. Mayroon silang kinukunan na kanilang itinitinda. Dito na nila kinukuha ang kanilang baon at pang-araw-araw na pagkain. Halos pinabayaan na kasi sila ng kanilang ama. Ginamit din ni Edlin ang kanyang kasipagan sa paaralan. Madalas ay tumatanggap siya ng mga gawain mula sa kanyang mga tamad na kamag-aral at binabayaran siya ng mga ito. Habang si Roberto naman ay ginamit ang kanyang husay sa pagguhit. Magaling ang kamay nito pagdating sa pagdodrawing at pagpipinta. Sa mura niyang edad ay kaya na rin niyang gumawa ng mga portrait gamit lamang ang lapis at cotton buds. Isang gabi ay nagulat si Edlin nang maagang dumating ang kanyang ama. Naghahain na siya noon pagkat maghahapunan na sila ng kanyang kapatid. Pero mas ikinagulat niya nang makitang may kasamang babae ang kanyang ama. Maganda iyon at postura. Maayos ang kanyang pananamit at may kataasan din. Maganda ang hubog ng katawan nito at kapansin-pansin ang mahaba at tuwid nitong buhok na lampas bewang. Bumilis na bigla ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Di pa man nagsasalita ang kanyang ama ay parang nahuhulaan na niya. Pero ni isang salita ay wala itong sinabi sa kanilang magkapatid. Naupo ang dalawa sa harap ng mesa at pumwesto na rin para kumain. Kaya nagkatinginan na lamang silang magkapatid. Na si Roberto noong mga oras na iyon ay nakaupo sa sahig ng kanilang sala at gumagawa ng kanyang mga gawaing bahay sa paaralan. Pinagpatuloy ni Edlin ang kanyang ginagawang paghahain at pagkatapos ay kanya nang tinawag ang kapatid upang kumain. Pero sa halip na lumapit sa pagkainan ay pumasok ito sa kanilang silid. Sinundan ito ni Edlin at hindi na rin sumabay pa sa kanilang ama at kasama nito sa pagkain. Kanyang kinausap ang kapatid at pinaliwanagan. Pinakalma niya ito at sinabing huwag mag-alala pagkat hindi niya ito pababayaan. Sinabi pa niyang huwag na lamang pansinin ang kanilang ama. Ang mahalaga ay magkasama sila at hindi niya ito iiwan. Nang maramdaman nilang tapos nang kumain ang mga ito, ay tsaka sila lumabas ng kanilang silid at kumain na ng hapunan.
Nagkatinginan sila at nangiti. Dahil sa kapwa sila gutom na gutom na. Makalipas ang ilang araw, ay ginabi si Edlin ng pag-uwi dahil sa dami ng kanilang ginawa. Nag-insayo pa sila bilang paghanda sa nalalapit na programa sa kanilang paaralan. Habang nasa daan pa uwi sa kanila, ay bigla siyang natigilan nang makakita ng isang taong nasa gilid ng daan na animoy aso ito sa kanyang pagkakaayos. Kinabahan si Edlin sa itsura nito. Hindi siya nakagalaw dahil natakot siyang baka mapansin siya nito. Nang tatalikod na siya upang bumalik, ay bigla niyang napansin na lumingon ito sa kanya. Nakita siya nito. Nanlaki ang mga mata ni Edlin at napatakbo. Nang kanyang lingunin iyon, ay hindi naman ito sumunod sa kanya. Sa halip, ay tumakbo din itong palayo sa ibang direksyon. Kaya hindi na niya ipinagpatuloy pa ang pagtakbong pabalik. Sa halip, ay dumiretso na siya pauwi sa kanila. Nang madaanan niya yung pinwestuhan ng taong nakita niya, ay napansin niya ang gutay-gutay na katawan ng isang manok. Nagkalat ang balahibo at dugo sa lupa, maging sa damuhan. Kinilabutan siya sa kanyang nasaksihang iyon. Pagkat noon pa lamang siya nakakita ng taong kumakain ng buhay na manok. Pagdating niya ng bahay ay naroon na ang kanyang kapatid at abala sa ginagawa nitong larawan. Na agad niyang nakilala kung sino ang iginuguhit nito, ang kanilang ina. Bigla na lamang tumulo ang luha ni Edlin nang hindi niya namamalayan. Nagbalik kasi ang mga alaala ng yumao nilang ina. Inilapag lamang niya ang kanyang mga gamit at dumiretso na siya sa kusina upang magsaing at magluto na rin ng kanilang hapunan. Pero may sinaing na at nakita niyang mayroon na ring kasirolang natatakpan na naroon sa kanilang lutuan, na nang kanyang buksan iyon ay nalaman niyang may ulam na rin. Nang mapadaan siya sa kwarto ng kanilang mga magulang, ay nakita niyang naroon ang babae at nakaupo sa higaan na mayroon itong binabasa. Nakalugay ang mahaba nitong buhok at hindi nakaayos. Napaisip sandali si Edlin. Pero naputol iyon nang marinig niya ang kanyang kapatid at niyayaya na siyang kumain pagkat gutom na ito. Sumilip siyang muli sa silid ng kanilang mga magulang at kanyang niyaya ang babae na kumain. Pero matipid itong sumagot at sinabing mauna na silang magkapatid na kumain pagkat wala pa raw itong gana. Nung natutulog na sila nung gabing iyon, ay bigla na lamang nakarinig si Edlin ng isang malakas na pagkalabog, na dahil doon ay nagising siya mula sa kanyang pagkakatulog. Napaisip siyang sandali kung ano ang kumalabog na iyon. Mula yun sa kwarto ng kanilang mga magulang. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas ng kanilang silid. Nais niyang malaman kung ano ang kumalabog na iyon. Pero nang papalapit na siya, ay narinig niya ang boses ng kanilang ama at ang impit na paghagikhik ng babae na para bang kinikiliti. Kaya hindi na siya nagtuloy. Pero nung huli ay tila naririnig niya ang kanyang ama na may galit sa tinig nito. Parang biglang uminit ang ulo. Bumalik na siya sa kanilang silid at nahiga.
tinakpan na lamang niya ng unan ang kanyang tenga. Nang mga sumunod na araw ay naging maayos naman ang buhay nilang magkapatid. Tuwing darating siya ay may nakahanda ng hapunan. Kung minsan naman sa umaga ay may nakahain ng almusal. Pagdating din nila magkapatid mula sa pagtitinda ay may pananghalian na. Kaya nakakakain na sila ng maayos bago pumasok sa paaralan. Nalaman niyang Alma pala ang pangalan ng kanilang madrasta. Hindi naman sila nito sinusungitan o pinapakialaman. Pero matipid lang talaga itong magsalita pagdating sa kanila. Minsan, habang mahimbing na natutulog si Edlin, ay nagising na lamang siya sa mga malalakas na boses ng mga taong nasa labas ng kanilang bahay. Base sa una niyang pagkakarinig, ang buong akala niya ay may hinahabol ang mga ito na magnanakaw. Kaya napabangon siya at nagbukas ng bintana. Pero laking gulat niya nang ang makita ay yung nilalang na kanyang nakita sa daan nang minsan siyang pauwi. Nakakatakot pala talaga ang itsura nito, lalo na nang angilan siya. Maitim ang balat nito na mabuhok at may matutulis na mga ngipin. Kaya sa takot ay kanyang isinara na kagad ang bintana. Lumabas siya ng kanilang silid upang sabihin sa kanilang madrasta ang tungkol doon. Ngunit napansin niyang nakabukas ang pinto at nang sumilip siya sa kwarto ay wala ito doon. Nang babalik na sana siya sa kanilang kwarto ay nakita niyang lumabas ito mula sa likuran ng bahay. Doon malapit sa kanilang palikuran. At tila ba nagulat pa ito nang makita siya. Agad siya nitong tinanong kung ano ang kanyang ginagawa at kung bakit gising pa. Sinabi niyang mayroong kasing mga naghahabulan sa labas. Sinabi rin niya na nakita niya yung hinahabol ng mga tao. Hindi magnanakaw, kundi isang aswang. Nanangiti ito sa kanya at sinabing bumalik na sa kanilang silid at matulog na uli. At iwas-iwasan umano ang pagbabasa ng mga pocketbook. Kaya wala nang nagawa pa si Edlin kundi ang pumasok sa kanilang silid at nahigang muli. Nang sumunod na araw ay nagulat silang magkapatid nang kanilang malaman na sila ay lilipat na. Duda ni Edlin, si Alma ang may gusto na sila ay lumipat. Pero ang ibinigay na dahilan ng ama sa kanila ay nalipat umano ang kanilang mga proyekto sa trabaho. At marami ang kanilang proyekto sa lalawigan na kanilang lilipatan na siguradong magtatagal at aabutin ng mahigit 5 taon. Kung kaya kailangan nilang lumipat. Labag man sa kanilang kalooban na magkapatid, pagkat naroon ang alaala ng kanilang ina, ay kapwa silang walang nagawa. Kaya nag-impake na rin sila. Mahaba ang kanilang naging biyahe, pagkat mas malayo pa pala iyon sa kanilang inaakala. At kung ang dati nilang tirahan ay may mga kalapit na bahay, bagaman magkakalayo, doon ay talagang napakalayo ng mga bahay. Maging ang tindahan ay halos kalahating kilometro mula sa kanila. Nalungkot ng sobra sila Edlin, pagkat nawalay din sila sa kanilang mga kaibigan at kamag-aral. Isang gabi habang natutulog ay nagising na bigla si Edlin nang mayroon siyang maramdaman.
pagmulat ng kanyang mga mata ay nagtaka siya nang kanyang makita ang ama. Naglalaway ito na nagtatayuan ang mga buhok. Para itong wala sa kanyang katinuan. At napansin niya na hawak-hawak na nito yung ibinigay sa kanila ng kanilang ina. Napasigaw siya sa takot. Kanyang itinaas ang mga tuhod at ihinarang na sinubukan pa niyang banggitin ang pangalan ng kanyang ama at tawagin ito sa pag-asang ititigil na nito yung kanyang ginagawa. Pero mas naging agresibo pa lalo. Nagising na rin ang kanyang kapatid at nagsisigaw sa tindi ng takot nang makita nito ang kanilang ama. Di nagtagal ay lalo na silang nataranta nang makita ang unti-unting pagbabago sa mukha ng kanilang ama. Halos hindi makapaniwala silang magkapatid sa nasaksiyang pagbabagong iyon. Ito pala yung aswang na kanyang nakita, na bukod sa matutulis nitong mga kuko ay tila ba hindi pa nakontento at may hinugot pa itong itak na kumikintab pa sa talim. Kaya napasigaw na naman sila magkapatid ng ubod lakas. Maya-maya ay bigla na lamang napalingon yung aswang sa kanyang likuran. Nang maramdaman nito yung sunod-sunod na pagtarak ng balaraw sa kanyang likuran, bigla itong nanghina na kanyang nabitawan ang hawak na itak at sa nalalabing lakas ay nagsikap ito at nagmamadaling tumakas. Nakita nila si Alma na naroon na sinubukan pa nitong habulin yung ama nilang aswang. Mabilis silang inutusan nito na iligpit ang kanilang mga gamit at aalis na sila sa bahay. Nag-aatubili pa sanang sumunod silang magkapatid, pero sinabihan sila ng kanilang madrasta na tsaka na ito magpapaliwanag. Ang mahalaga ay ang makaalis na muna sila doon. Nang kanila nang naihanda ang mga dadalhin, ay mabilis na nilang nilisan ang bahay, na nakita pa nilang may pinaligtad ang kanilang madrasta na bahagi ng sahig. Ganon din ang panggatong na nasa may lutuan, na nang mapatingin sila dito ay sinabi nito sa kanila na naninigurado lang umano ito. Pero sa tingin daw niya ay magiging ulilang lubos na silang magkapatid, na nagkatinginan na lamang sila. Sumama sila sa kanilang madrasta nang hindi nila alam kung saan sila nito dadalhin. Kanila na lamang pinagkatiwala dito ang lahat. Minsan pa ay bumiyahe sila ng napakalayo, na napatanong pa ang magkapatid sa kanilang mga sarili kung kailan kaya matatapos ang kanilang ginagawang pagbiyahe. Nang sa wakas ay dumating na sila sa kanilang destinasyon, nakita nila sa harapan ng bahay ang dalawang matandang nakatayo, na nang makita sila ay agad silang sinalubong ng mga ito, na nagulat pa silang magkapatid. Nang walang sabi-sabi silang niyakap ng mahigpit at hinagkan, at narinig nila ang katagang apo na namutawi sa kanilang mga labi. Napatingin sila kapwa sa kanilang madrasta. Sinabi nito sa kanila na sila ang lolo at lola nyo. Magulang namin sila ng nanay nyo, na ate ko. Nanlaki ang mga mata nilang magkapatid nang kanilang marinig yon. Hindi sila makapaniwala pareho. Gumanti sila ng yakap sa kanilang lolo at lola, at gayon din sa kanilang tiyahin na kinikilala nilang
madrasta. Nang nasa loob na sila ng bahay at magkakaharap, ay napakamot ng ulo si Roberto at sinabing siya ay naguguluhan. Sabi ng kanyang tiya Alma ay mahabang istorya, pero ganun pa man ay pinagtiyagaan pa rin itong ipinaliwanag sa kanila. Hindi umano nila alam na nag-asawa na ang kanyang ate. Nagulat na lamang sila nang makatanggap ng sulat at sinabing may malubha itong karamdaman at mayroong 2 anak. Base sa pagkakalarawan nito sa kanyang liham, ay nalaman nila Alma na ito ay hinawaan ng aswang. At iyon din naman ang paniniwala ng ina nila Edlin, na ang pangunahin nga nilang pinaghihinalaan ay yung kanilang ama. Huli na nang malaman ng nanay nila ang kahalagahan at importansya nung ibinigay sa kanya ng mga magulang na pangontra, na kanya na lamang ibinigay sa magkapatid upang maproteksyonan sila mula sa kanilang ama. Nang malaman iyon ng mga magulang ng kanilang ina at ni Alma, ay gumawa naman kaagad sila ng paraan. Pero huli na, namatay na ang kanilang ina. Kaya ang inisip na lamang ni Alma ay kung paanong mapapalapit sa kanilang ama upang mabigyan ng hustisya ang kanyang ate at mailigtas silang magkapatid. Na napabulala si Roberto na grabe umano at kahanga-hanga ang ginawa ng kanilang tiyahin. Nasukdulang ibigay ang puri nito, makapagiganti lang. Na mabilis naman itong sinawata ni Alma at sinabing sino naman daw ang nagsabi sa kanya na mayroong nangyari sa kanila ng tatay nila. Kaya nga raw laging mainit ang ulo nito, dahil sa ang sabi niya dito ay pakasalan na muna siya bago niya isuko ang bataan. Sa malamyang tinig ay tinanong ni Edlin ang kanyang tiyahin na paano kung hanapin sila at balikan ng kanilang ama. Narinig nilang biglang sumagot ang kanilang lolo at sinabing malabo pa umano sa sabaw ng pusit na mangyari iyon, dahil sa balaraw na ginamit ng kanyang tiyahin na si Alma. Malamang ay nilalanggam na ngayon iyon at inuuot pa. At tinanong si Alma ng kanyang ina kung ginawa ba raw nito yung mga dapat gawin pagkatapos na maitarak yung balaraw. Tumango naman ito at sumagot ng opo. Muling naramdaman na magkapatid ang mga mahigpit na yakap ng kanilang mga mahal sa buhay at sinabing sabik na umano sila na makita ang magkapatid. Nagsalita si Roberto at sinabing saglit lang. Kumawala ito sa kanilang mahigpit na pagkakayakap at may kinuha mula sa kanyang bag. Nagulat sila sa kanilang nakita na hindi na napigilang maluha ng kanyang lolo at lola, maging ng kanilang tiyahin. Larawan iyon ng kanilang yumaong mahal sa buhay na iginuhit ni Roberto. Larawan iyon ng kanilang ina na si Robilin. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.